napanood ko yung yung interview sa abogado ng mga Diskaya, mga kabunyog. Si attorney ano ba yan? Attorney Samaniego. Si attorney Cornelio Samaniego III, napanood ko yung interview sa kanya. Pinapahayag niya na wag naman daw gaganunin ang mga Diskaya. Ano naman daw sinusunod naman nila ang batas. Sa lahat naman daw, sinusunod nila. Pag pinatawag sa Senado, umattend sila. Ngayong ipapatawag na naman sila sa Kamara, a-attend naman daw sila. Nung pinuntahan daw ng customs yung headquarters ng kanilang kumpanya, yung St. Gerard, pinapasok naman daw nila. Nung kinuha daw yung mga sasakyan, binigay naman daw nila. Kaya wag naman daw gaganunin ang mga Diskaya. Masunuri naman daw sa batas ang kanyang mga kliyente. Nagkakatrauma na daw ang mga anak ng mga Diskaya. Kahit yung mag-asawa, yung Sara Diskaya sa Curly Diskaya, na daw sa mga nangyayari daw, masyado ng apektado. Kahit yung mga anak, apektado na daw. Nagkakatrauma na. Kaya ang pakiusap niya sa publiko, na naman daw. Wag naman daw ganunin ang mga Diskaya. Kayo anong masasabi niyo diyan? Ang isa pang napansin natin, pilit na ginagawa ng paraan ng abogado ng mga Diskaya yung blunder. Tawagin na nating blunder. Mayroon kasing mga blunders itong si Sara Diskaya. Halimbawa, yung nangyari doon sa pagdinig sa Senado, hindi siya nagdalawang isip na sabihin na yung siyam na mga kumpanya na yon ay lahat kanya. Tinanong siya ni Jingo Estrada, sa'yo ba ang mga na yon? Mga kumpanya, lahat ba ng 9 na kumpanya na yan sa construction ay sa'yo? Sabi niya, oo. Inamin niya mismo yan, ay under oath siya doon. Ay yung mga lahat ng mga sasabihin niya doon, lininaw naman yan sa kanya. Sa pagpapanimula pa lang ng pagdinig, yung pagpapanumpa, nanunumpa ka bang sasabihin mo ang lahat ng katotohanan, pawang katotohanan? Ang lahat ng sasabihin mo dito ay maaaring gamitin laban sa iyo at sa anumang proceedings, anumang proceedings sa korte man yan, administratibo man o anuman. Nauunawaan mo ba yan? Nanumpa ka dyan na oo under oath ka O ngayon, sinabi niya doon na tinanong pa uli siya pangalawang tanong pa sa kanya. So ibig mong sabihin yung mga kumpanya na yan ay sayo? Oo, sabi niya. Ibig mong sabihin yung siyam na yan na kumpanya, may mga pagkakataon na sa isang bidding yung mga kumpanya mo, sila rin ang naglalaban? Oo daw. Yun yung medyo damaging yun Ang pagkakaiba doon ni Diskaya, ni Sara Diskaya, doon sa pagdinig na yon sa Senate Blue Ribbon, si Diskaya, hindi siya nagsisinungaling. Sinasabi niya lahat. Sinasabi niya, hindi siya nagsinungaling na kanya yung siyam na kumpanya na yon. Hindi siya nagsinungaling na sumasali sa bidding yung mga kumpanya na yon. Hindi siya nagsisinungaling na marami siyang luxury cars. Hindi siya nagsinungaling ng mga presyo ng mga luxury cars niya. So lahat niya nga sinabi. Kabaliktaran doon kay may ilan lang siyang hindi sinabi. Halimbawa, hindi niya pinagtapat sino yung mga senador, kongresista na kausap niya. Sino yung mga tao sa DPWH na kontak niya? Hindi niya sinabi. Pero yung kanyang pinagyayabang na yaman, sinabi niya. Totoo ba na marami kang mga luxury cars? Ano-ano yun? Sinabi niya, Rolls-Royce. Totoo ba na binili mo yung Rolls-Royce dahil sa payong nagustuhan mo? Oo. Pinagyabang niya pa yun. Totoo ba na sa'yo nga yung mga kumpanya na yan, yung siyam na yan na kumpanya? Oo. Totoo ba na
sumasali sa bidding, ibig sabihin yung mga yan, minsan nagpapanabayan sa mga bidding, yung mga kumpanya mo, sila-sila rin ang naglalaban. Oo. Talo siya ni Wawaw eh. Si Wawaw, yung Wawaw builders, alam niyang ghost projects yung mga proyekto niya. At alam niyang madidiin siya doon. I invoke my right against self-incrimination. Hindi nga masabi ng maayos yung I invoke my right against self-incrimination. Pero si Sara Diskaya ay talagang kampanting-kampante siya sa sinasabi niya. Sa tingin niya, walang mali sa sinasabi niya. O ngayon, tingnan nyo. Ang problema ngayon, anong nangyari? Dahil inamin niya lahat yon, inamin niya na mayroon siyang mga luxury cars. At ang presyo nun ay ganito-ganyan. Pinuntahan ka agad ng customs. Inamin niya rin na sa kanya rin naman yung siyam na yun ng mga construction companies. Yung mga kumpanya na yun, lahat sa kanya ay bawal yun eh. Sa'yo lang naman pala lahat yun eh. Pangalawa, sabay inamin niya na nagbibiding yun, nagkakasabay-sabay, sila-sila rin naglalaban. Di inamin niya lahat. O ngayon, ang ginawa ng pickup, ang ginawa ng siya, tinanggalan na ngayon ng lisensya kasi bawal yun eh. Rigged ang bidding na yun. Rigged bidding. Ibig sabihin ng rigged bidding, luto na bidding. Bakit luto? Kayo, kumpanya mo lang naman ang nagsasali sa mga bidding, di alam alam na. Kaya ngayon, yung lahat ng kumpanya niya, inano na yung mga lisensya, kagagawan niya yon. Nagre-reklamo ngayon yung abogado. Bakit nyo naman tinanggalan ng lisensya? Hindi nyo man lang dinaan sa due process. Ay anong masasabi mong due process? May admission na nga eh. Di ba may admission na? Hindi naman siya pinersa doon. Naka-televise sa media yon. Kita ng publiko yon. Hindi naman siya pinersa. Wala namang intimidation doon. Kaya ngayon, nagre-remedyo si attorney, yung abogado nila. Kaya ngayon, ang ginagawa ng abogado, ito, sabi ni attorney Samaniego, at the time kasi, Ma'am Sara Diskaya, medyo rattled na po siya, pagod at walang tulog. Pressured kasi first time niyang humarap sa ganyang pagdinig. So parang binabawi ngayon ng kampo ni Diskaya yung mga sinabi niya. Hindi naman daw yun ang ibig sabihin na talagang kanya yung mga kumpanya na yun. Hindi daw yun. Hindi daw yun ang hindi daw yun ang intensyon o ibig sabihin ni Sara Diskaya. Hindi niya naman inamin na sa kanya yung siyam na yun. At hindi niya rin ibig sabihin na sabay-sabay yun na nagjo-join yun sa bidding at sa bidding na yun, ang mga kumpanya niya, sila rin ang nagsasali sa bidding. Hindi daw ganun ang ibig sabihin. Ang naglilinaw na ngayon yung abogado. Sabi ni Mary Cachula, palusot. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang abogado ni Diskaya nagre-remedyo. Rineremedyo. Kasi damaging yung sinabi niya, incriminating. Nadiin si si Diskaya doon eh. Kaya yung sinasabi nila na due process, anong due process mo? Anong due process mo doon? Inadmit na nga. Malinaw naman doon sa pagsisimula, pinapanumpa ka. Ito nanunumpa ka ba na sasabihin mo ang katotohanan? Pawang katotohanan lamang. At ang mga sasabihin mo dito ay maaaring magamit labang sa'yo sa anumang korte at sa anumang proceedings. Malinaw naman yun eh. So ngayon, dahil nakita na ngayon yung epekto, nasukol na. Actually, naalala nyo yung vlog ko? Naalala nyo yung vlog ko tungkol sa mga Diskaya? Ang sabi ko, ang problema kasi dito sa mga Diskaya, ang akala nila yung ginagawa nila ay normal. Ang akala nila, ang ginagawa nila ay moral at legal. Di ba? Halimbawa,
yung mga yaman niya na yun na binabandila na sobra-sobrang yaman, rangya, hindi mo dapat binabandila yun. Malalagay ka sa alanganin doon. Talaga bang yung ganong yaman mo, makikitain mo sa negosyo ng construction? Kahit sabihin mong 23 years ka. Ang problema kasi, pinapanindigan niya, nakinita niya ng ang lahat ng yun sa legal na paraan. Alam mo naman sa sarili mo na hindi lahat legal yan, huwag kang magano. Huwag mong iyabang. Kala mo kasi, normal yun eh. Tapos yung yung nagtayo ka ng siyam na kumpanya para makarasali ka sa lahat-lahat ng mga bidding. Napapansin nyo ba ngayon? Ngayon naglalabasan. Hindi lang naman flood control ang kontrata ng mga diskaya. Hanggang Catanduanes ng Bicol, ang layo-layo ng lugar nun. Mayroon silang proyekto doon. Ipinost ng bagong halal na gobernador ni Governor Asansa ng Catanduanes. Mayroon palang project ang mga diskaya doon sa Catanduanes. Mayroon din silang project sa Antique, sa ibang probinsya may proyekto sila. Sa Nabotas, may proyekto yung St. Timothy. Doon sa Bulacan, may proyekto. At kahit nga yung controversial na, yung Film Heritage Building, yung Film Heritage Building na binisita ni Lisa Araneta at ni Yusek Claire Castro na may mga crack at saka may mga tumutulo sa kisame. Kanino pala yon? Kumpanya pa rin pala yun ng kumpanya pa rin ng mga diskaya ang may gawa, no? Grabe. Ibig sabihin talagang nito, ang ginawa kasi ng mga diskaya, nagtayo sila ng napakaraming kumpanya nila. Siyam na nga eh. Yung isa, pinangalan niya sa anak niya. Yung isa, pinangalan niya dun sa, Sino yun? Yung Rimando ba yun? Rimando? Kaya grabe. Kaya lang, nung tinanong siya dun sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon, napapasok siya dun sa pagdinig. So ibig mong sabihin, yung mga kumpanya na yan, sa'yo rin yung siyam na yan. Sabi niya, upo. Ay, patay. Ba't mo sinabing sa'yo din yung siyam na yan? Tapos, pinaluapan pa siya ng tanong. Ibig mong sabihin, sa mga bidding, yung mga kumpanya mo, sila rin ang naglalaban-laban, nagkakalaban-laban din sila. Sabi niya, upo. Yun. Patay. Patay. Paano na yan? Kaya lang, ang sinasabi nito ni Atty. Samaniego, sabi ni Atty. Samaniego, rattled siya noon. Kasi una niyang pagharap sa gayong pagdinig. Tingnan mo yung mukha niya dyan, Yang mukha na yan, Tingnan niyo yung mukha niya na yan. Yung picture na yan, dun yan sa aktual na pagdinig, mga kabunyog, mga kababayan, sa aking mga avid followers. Tingnan nyo yung picture na yan ni Diskaya, ni Sara. Sa tingin nyo ba yung picture na yan, yung mukha na yan ay rattled? Sa tingin nyo ba ang mukha na yan ay natataranta? Sige nga. Yung actuation ba? Yung mga, anong tawag dyan? Demeanor. Yung mga galaw ba ni Diskaya dyan ay natataranta siya? Rattled ba siya dyan? Kayo nang maghusga, kahit balikan nyo yung mga video niyan, wala kasi akong video naihanda. Pero kahit tingnan nyo yan, hindi natataranta. Sara Diskaya does not look rattled. Napa-English tuloy ako. Handang sumagot, palaging kalmante. Yun na nga yung sinasabi ko Ang pagkakaiba ni Diskaya doon sa pagdinig na yon, kaysa kay Wawaw Builders, doon sa Mark Arevalo, yung Mark Arevalo natataranta talaga. Inamin niya naman, I'm nervous. I'm sorry, Mr. Chair. Nininervyos po ako. Tinanong pa nga, ano yung binabasa mo? Ginawa ko po. Di ba? Inamin naman ni Wawaw Builders yung Mark Arevalo, natataranta siya, nininervyos siya. Pero itong si Diskaya, noon, proud pa nga sila walang kagatul-gatul pag sumagot. Yun na nga. Tapos ngayon sasabihin ni Atty. Samaniego, nasabi daw yung kasing mga nasabi daw doon ni
Sara Diskaya, dala daw yun ng pagkataranta. Na-rattle daw kasi unang pag-attend. Wala, hindi natin makita doon na rattled siya eh. Hindi mo makita na rattled siya doon. Napaka-kalmante niya ngang sumagot eh. Bakit kalmante siyang sumagot? Ang tingin ni Diskaya, wala siyang kasalanan. Wala siyang ginagawang masama. Di ba? O yan na ngayon. Nire-remedyohan ngayon ng abogado ni Atty. Samaniego. Ang problema mo, paano mo ngayon re-remedyohan yan? Under oath yun. Sasabihin mo ngayon na taranta lang, rattled lang. Wala eh. Yung actuations niya doon, hindi mo makikitang rattled. Ano talaga siya? Sinasabi niya talaga yung totoo eh. Anong sinabi niya? Sa amin yan, yung mga luxury cars na yan. Magkano ba ang bilhin nyo niyan? Yung isa, Rolls Royce, binili mo ba talaga yun dahil sa payong? Oo. Yun. Kaya lang, hindi niya, ang problema kasi dyan, hindi na siya dyan pwedeng hindi mo pwedeng i-coach dyan, mauubyos ka dyan. Ito namang si Diskaya, dahil sanay na nga siya sa kanyang yaman, sanay siya sa kanyang kapangyarihan, sanay siya sa kanyang impluensya, akala niya, kaya niyang harapin lahat yan, wala akong maling ginagawa. Naalala niyo yung aking vlog nung isang araw. Ang problema ng Diskaya, ayan ang magiging problema nila. Ang tingin nila sa ginagawa nila, normal. Ang tingin nila sa ginagawa nila ay moral at legal. Hindi sila nag-iisip na hindi natin to pwedeng masyadong i-expose. Hindi natin to pwedeng ibandila. Hindi natin to pwedeng sabihin. Wala silang ganun. Kahit doon sa interview ni Corina Sanchez, doon sa interview ni Julius Babaw, ano sila eh, proud sila eh. Problema, ipapakita mo yung ganung yaman mo. Akala mo legal lahat yon? Sino namang maniniwalang legal lahat yon? Sino namang maniniwalang lahat legal yon? Pinagkukumpara nga ngayon yung earnings ni Pacquiao sa pagbuboksing niya. Sus pala, halos tapatan ng kita ni Diskaya. Tapos mayroon niyang pinakita doon na comparison. Yung mga kumpanya ni Ayala at yung mga kumpanya ng FF Cruz, halimbawa, o ni Tan ng Mega World, hindi nila kayang, ang dinideclare nilang earnings nila sa isang taon na yan halimbawa yung Ayala Land, i-declare nila 10 billion ang earnings nila sa isang taon o kaya 5 billion. Ay kay Diskaya, lampas na lampas pa dun. Paano mo naman kukumbinsihin na legal yan? Kung legal yung ginawa mo, hindi ka kikita ng ganyan. Kaya ganyan ang nangyari, mga kabunyog. So ngayon, si Atty. Samaniego, dinadamage control na. Nandiyan na yan, wala na siyang magawa. Pinapaliwanag na lang ni Atty. Samaniego. That time kasi, si Ma'am Sara Diskaya, medyo rattled na po siya. Pagod at walang tulog. Pressured kasi first time niyang humarap. Attorney, tingnan mo naman ang kliyente mo. Yan yung mukha ni Diskaya doon, ganyan siya. Rattled ba yan? Rattled? Hindi. Confident na confident siya sa pagsagot. Kalmanting-kalmante siya, kalmada siya. Ang nininervyos doon, si Wawaw. Yan yung sinasabi ko. Kaya yung vlog ko nung isang araw, sabi ko, karma na ito sa mga Diskaya. Ang problema kasi sa kanila, ang tingin nila sa ginagawa nila legal, lahat legal. Walang illegal. Ang tingin nila sa ginagawa nila normal. Hindi. Normal ito nung panahong hindi pa nauungkatan. Normal ito ng mga nakaraan na hindi pa sila iniimbestigahan at hindi pa. May order na ang presidente. Lahat ngayon nakatutok sa kanila. Isasakripisyo sila dyan. Isasakripisyo sila dyan. Ang mangyayari sa Diskaya, parang napulis yan. Yan ang totoo dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, yan mahirapan. Ngayon, nagmamakaawa si abogado, si Atty. Samaniego. Maawa naman kayo sa mga Diskaya. Sinusunod naman nila ang mga gustong mangyari ng gobyerno.
Pagpatawag daw ng Senado, uma-attend naman. Ipapatawag daw sa Kamara, a-attend naman daw sila. Wag naman daw ganunin. Bakit naman daw ginagan? Unang-una, dapat maintindihan nila na sa totoo lang, mabait pa nga ang mga Pilipino. Sa totoo lang, napakabait pa ng mga Pilipino. Ikumpara mo doon sa Indonesia, ang pinag-uusapan sa Indonesia, allowance lang ng mga mambabatas, allowance. Tinaasan ng mga mambabatas doon ang allowance nila. Yung mga perks nila, tinaasan. Ay dito, hindi pagtaas ng allowance ang pinag-uusapan, pagnanakaw at bilyon-bilyon, trilyon. Pero mabait pa ang mga Pilipino. Mabait pa. Sa totoo lang. Kaya yung sinasabi ni Attorney Samaniego na kawawa naman daw ang mga Diskaya, hindi. Mas kawawa ang bayan. Huwag tayong maawa. Huwag tayong maawa sa mga gumawa ng mga ganyan sa bayan natin. Huwag. Anyway, kaya naman magbayad ni Diskaya ng mga abogado na katulad ni Attorney Samaniego, magagaling na abogado. Kaya naman yan magbayad kahit ilang abogado. Pero ang may problema dito, ang mamamayang Pilipino. Matagal nang inaabuso ang mamamayang Pilipino. Kaya ito mga kabunyog, itong nangyayaring ito, Siyempre, hindi naman gaganito ang taong bayan. Katulad noon, pumunta doon, araw-araw rinaralihan ng Diskaya, yung St. Gerard. Hindi naman nila gagawin yan kung hindi dahil sa galit. Kaya lang, yung galit din ng tao, ang layo. Ang layo doon sa Ang layo doon sa Indonesia. Sa Indonesia nga, nanununog na ng mga bahay. Linulusob na, pinapasok na ang bahay ng mga politiko. Dito wala. Hindi ganun. Ang bait pa ng mamamayang Pilipino. Napakabait ng mamamayang Pilipino. Sa totoo lang. Matagal nang niloloko. Matagal nang pinagnanakawan. Matagal nang dinadambong. Kahit hirap na ang taong bayan, lubog na sa baha. Nagpapasasa ang mga mayayaman. Pinagnanakawan ang taong bayan. Pero anong ginagawa ng taong bayan? Wala. Wala. Napakabait ng mamamayang Pilipino. Kaya yung sinasabi ni Attorney Samaniego na kawawa naman ang mga Diskaya, wag namang gaganunin. Wala. Wala pang ang politikong nababanggit. Wala pang ang politikong naiimbestigahan . Si Saldi ko nga, nandun na sa Amerika. Di ba? Anong ng taong bayan? Ang bait-bait ng taong bayan. Ang bait-bait ng mamamayang Pilipino. Napakabait ng mamamayang Pilipino. Sa totoo lang. Samantalang sa Indonesia, ang issue lang doon, yung mga mambabatas nila, nagtaas ng allowance. Yung allowances, saka yung mga perks ng mga mambabatas, yung lawmakers nila, yung mga kongresista nila, tinaasan yung kanilang allowance at mga perks. Galit na ang tao. Umabot na sa punto na sinunog na ang regional parliament. Sa isang region doon, sinunog. At saka yung bahay ng mga politiko, pinasok, sinunog. Kinuha ang lahat ng mga gamit, nagkaroon ng looting. Ay dito sa atin, hindi. Hindi. Yung pagrarally doon sa harap ng bahay ng mga Diskaya, yung pagpinta doon, ano pa yun maunawaan pa natin, lalabas ng galit ng taong bayan. Pero siyempre, hindi natin ini-encourage na matulad kayo sa Indonesia. Ang sinasabi ko lang, kung sinasabi ni attorney na maawa sa mga Diskaya, attorney, maawa din tayo sa mamamayan. Maawa rin tayo sa mamamayan. Grabe na ang ginagawa sa ating bayan. At hindi lang si Diskaya ang gusto nating mapanagot dyan. Hindi lang yung mga DPWH, mga politiko. Ako ganun ang paulit-ulit kong sinasabi. Mga kabunyog. Humihingi ng awa ang mga inaakusahan, mga pinaniniwalaan na di umano'y nagnakaw sa bayan. Pero hindi tayo naaawa sa mamamayan. Makita nyo pag panahon ng baha,
Pag panahon ng baha, kunti lang na buhos ng ulan, binabaha na ang Metro Manila, binabaha na ang Bulacan, binabaha na ang mga probinsya. Nasaan ang mga pundong linagay dyan? Napunta sa mga contractors na tulad ng mga Diskaya. Ngayon, maaawa tayo sa kanila. Maawa tayo sa kanila. Paano naman ang mamamayang naagrabyado? Paano naman ang mamamayang pinagnakawan? Lagi na lang ba tayong ganon? Lagi na lang na bayan ang maaawa? Lagi na lang naaawa ang bayan, kaya laging kawawa ang taong bayan. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyo. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.